Ako si Nadine Bautista. 34 years old ako at dati. Naniniwala ako na ang pananahimik ang kaisa-isang paraan para mapanatiling buo ang isang pamilya. Hanggang sa dumating ang gabing iyon ng Noche Buena. At pinagbuhatan ng kamay ng sarili kong ina ang 10 taong gulang kong anak na babae. Hinilalang naman ng anak ko ang isang upuan. Yun lang. Nakatayo siya sa tabi ng place card. Nakahawak ang maliliit niyang daliri sa sandalan ng upuan. Pilit na humingiti na parang tanggap siya sa hapagkainan na iyon. Napakabilis maglakad ng nanay ko palapit sa kanya. Na halos huminto ang kalansing ng mga kubyerto sa buong kwarto. Hinablot niya ang anak ko sa braso, marahas na hinila patalikod at padarag na sinabi. Para sa tunay na apo ko ang upuang iyan. Umalis ka dyan. Pagkatapos ay lumingon siya, hinila ang anak ng kuya ko papunta sa upuan. At inayos pa ang kwelyo nito na parang nagwasto lang siya ng maling seating arrangement sa halip na ipahiya ang isang bata. Napabuntong hininga ang anak ko. Sumabit ang paa niya sa carpet. Bumagsak ang tuhod niya sa sahig sa harap ng buong pamilya. 20 matatanda ang nakasaksi. Walang gumalaw. Walang tumawag sa pangalan niya. Wala man lang nag-abot ng kamay para tulungan siya. Tiningnan lang ng tatay ko ang namumulang marka na namumuo sa tuhod ng anak ko at malamig na sinabi, doon ka na lang umupo sa iba. Yun ang sandaling may namatay sa loob ko. Hindi ako nawasak. Natahimik lang. Tinulungan kong tumayo ang anak ko, pinagpagan ang damit niya gamit ang sarili kong mga kamay. At naramdaman ko ang panginginig niya habang nakasandal sa akin. Itinaas ng nanay ko ang kanyang wine glass na parang tapos na ang usapan. Tiningnan ko siya, pagkatapos ay ang tatay ko at ang kuya ko sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. 3 salita lang ang sinabi ko. Tingnan niyo phones niyo. Tumunog ang unang notification. Tapos isa pa. Tapos isa pa. Dumulas ang wine glass mula sa mga daliri ng nanay ko at nabasag sa kanyang plato. Namutla ang tatay ko bago pa man niya mabuksan ang message. At bumulong ang kuya ko, ano ang ginawa mo? Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang laman ng phone na iyon at kung bakit sinira ng mga salitang iyon ang perpekto nilang Pasko. Sabihin niyo muna sa akin kung kamusta ang panahon dyan sa inyo ngayon? Maulan ba o mainit? Tugma ba sa mood mo ngayon? Dahil ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang upuan. Ito ay tungkol sa araw na tuluyan na akong tumigil sa pagmamakaawa para sa isang pwesto sa pamilyang matagal na palang nagnanakaw sa akin. Ang pangalan ng nanay ko ay Martina Bautista at sa paningin ng marami, siya ay elegante, organisado at mapagbigay. Pero alam ko ang totoo. Nagiging mapagbigay lang si Martina kapag pabor sa kanya at kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Ang tatay ko namang si Jerry. Bihirang magtaas ng boses dahil ang nanay ko na ang gumagawa ng pananakit para sa kanya. Tahimik at malamig lang siyang nakamasid habang ang nanay ko ang nagdedesisyon kung sino ang mahalaga. Ang kuya kong si Carlo ang laging mahalaga. Siya ang panganay, ang kaisa-isang lalaki. Ang nagdadala ng apelyidong Bautista na parang isa itong titulo ng hari. Ako naman ang anak na babaeng ipinanganak pagkatapos ng 1 taon ng bulung-bulungan tungkol sa problema sa pagsasama ng mga magulang ko. At kahit walang direktang nagsasabi sa akin ang totoo, naramdaman ko ang parusa nito sa bawat sulok ng bahay namin. Si Carlo, laging pinupuri. Ako, laging pinupuna. Si Carlo, tinutulungan. Ako, sinisermonan. Si Carlo, laging may second chance. Ako, laging sinasabihang matutong gumawa ng tamang desisyon. Nang maging ina ako, wala na akong masyadong inasahan para sa sarili ko. Pero umasa pa rin ako na baka palambutin ng anak ko ang mga puso nila. Si Aya ay 10 taong gulang, malambing, maingat. At laging sinusubukang maging sapat para sa mga taong halos hindi siya makita. Ibang-iba ang ngiti ng nanay ko para sa anak ni Carlo na si Ogie. 7 taong gulang siya at inosente, pero trinato siya ng mga magulang ko na parang isang prinsipe. Tinatawag nila siyang itunay na lalaking Bautista, ang kanilang legacy, ang tagapagmana ng apelyido.
Sa mga family dinner, si OG ang nakakakuha ng upuang pinakamalapit sa nanay ko. Tuwing Pasko, siya ang may pinakamalalaking regalo. Noong may chore performance si Aya sa eskwelahan, masyadong pagod ang nanay ko para pumunta. Pero noong sumunod na weekend, tinapos niya ang 2 soccer game ni OG sa initan ng araw, may dala pang kumot at ginawang banner. Nung nag-9th birthday si Aya, binigyan siya ng mga magulang ko ng murang damit na nakasele. Nung nag-6th birthday si OG, nagrenta sila ng malaking inflatable bounce house at binilhan siya ng battery-operated na sasakyan. Hindi ako naiinggit sa isang bata. Galit ako sa mga matatandang ginawang sinasamba ang isang bata, habang ang isa ay tinitiis lang. Kahit ganoon, patuloy pa rin akong pumupunta. Isa akong single mom, 3 taon nang hiwalay sa asawa. At nagtatrabaho bilang patient billing coordinator sa isang pediatric clinic sa Quezon City. Laging gipit sa pera, pero hindi ako humingi ng luho. Minsan, kinailangan ng urgent repair ng sasakyan ko, at tinanong ko ang nanay ko kung pwede ba akong humiram ng 45,000 pesos para sa 2 linggo. Nagbuntong hininga siya at sinabing, "Nadine, kailangan mo kasing matutong mag-budget." 1 buwan pagkatapos nun, nag-post si Carlo ng mga litrato ng bagong paggawa nilang entertainment room na may minibar. Tinawag itong key investment para sa family memories ng nanay ko. Minsan din, naimbitahan si Aya sa isang summer science program. At sinabi ng tatay ko na hindi niya kailangan ng mga ganyang key fancy extras. Nang parehong summer na iyon, ipinadala si OG sa isang private sports camp sa Cebu. Pagkatapos ng isang hapunan, nagtanong si Aya mula sa likod ng sasakyan, "Ma, mas paborito ba ni Lola ang mga lalaki?" Gusto kong magsinungaling, pero ang tanging nasabi ko lang ay, may mga tao lang talagang hindi marunong magmahal ng pantay. Tumingin siya sa bintana at bumulong, "Gagalingan ko na lang po next time." Parang may nasira sa loob ko sa mga salitang yon. Ang salitang itunay ay laging lumulutang sa pamilya namin. Tunay na bautista, tunay na dugo, tunay na apo, tunay na pamilya. Minsan, tiningnan ng tatay ko ang kulot at maitim na buhok ni Aya at sinabing, nakakatawa talaga kung paano lumulukso ang mga traits kapag nagkakagulo ang dugong nananalaytay. Tiningnan siya ng nanay ko ng isang tingin na hindi ibig sabihin ay tama na ang lupit mo. Ibig sabihin nito ay huwag dito. Lumaki akong nakakarinig ng mga chismis tungkol sa isang matinding away bago ako ipinanganak. Isang lalaking nakilala ng nanay ko noon. At isang katanungang hindi kailanman pinalampas ng tatay ko. Walang nagsabi sa akin ang totoo. Pinabayaan lang nila akong mabuhay sa ilalim ng parusa nito. At dahil nasanay na akong tumanggap ng mga tira-tira, patuloy ko pa ring dinadala si Aya tuwing may okasyon. Sinasabi ko sa sarili ko na mahalaga ang pamilya. Sinasabi ko na deserve ni Aya na magkaroon ng lolo at lola. Sinasabi ko na balang araw, makikita rin nila siya gaya ng pagtingin ko sa kanya. Matalino, malambing, nakakatawa, tunay. Tapos, ilang linggo bago magpasko, tumawag ang nanay ko at nagpatulong mag-decorate ng bahay. Busy raw si Carlo at masakit ang likod niya. Pumunta ako dahil may bahagi pa rin sa akin na sumusubok na makuha ang pagmamahal ng mga taong nagdesisyon nang hindi kailanman ibibigay iyon. Nang hapong iyon, nalaman ko kung bakit palagi silang may pera para kay Carlo at walang pera para sa akin. Huling Sabado iyon ng Nobyembre, makulimlim at malamig. Yung tipong hapon sa Metro Manila na pilit pinapasaya ng mga Christmas lights. Nakatira ang mga magulang ko sa isang malaking bahay sa isang subdivision sa alabang na taon na nilang pag-aari. Pagdating ko, may 6 na malalaking storage bins nang nakahanda sa living room. At nag-cancel na si Carlo dahil may client emergency daw. Nasa garahe ang tatay ko, nagkukunwaring inaayos ang mga tools. Nasa birthday party ng kaibigan si Aya, kaya mag-isa akong dumating. Inabutan ako ng kape ng nanay ko at sinabing, "Hulog ka talaga ng langit." Yun ang role ko. Hindi ka pantay na anak. Hindi paboritong anak. Hulog ng langit kapag kailangan lang. Inabot kami ng ilang oras sa pagsasabit ng garlands, pag-aayos ng mga Christmas lights.
At paglalagay ng mga ceramic angels na kinokolekta ng nanay ko, pero hindi naman niya natutunan ang leksyon ng mga ito. Nagsalita siya tungkol sa Noche Buena, sa pamilya ni Carlo, sa bagong bawtay ni Ogie, at sa mga custom place cards na in-order niya. Nang magtanong ako kung pwedeng tumulong si Aya sa pag-aayos nun ngayong taon, mabilis nang umiti ang nanay ko at sinabing, "Titingnan natin kung saan kayo magkakasya." Hindi ko pa alam noon pero babala na pala yon. Kinalaunan, habang gumagawa siya ng pinatingin niya sa akin ang delivery time ng mga groceries sa family iPad. Nakabukas ang screen sa email. Ay swaswipe ko na sana pala yun nang may pumasok na notification. Elena Perez Family Trust Annual Distribution Review. Si Elena Perez ang lola ko, ang nanay ng nanay ko. Nagpatakbo siya ng maliit na catering business sa loob ng ilang dekada at inipon ang lahat. Nang mamatay siya, sinabi sa akin ng nanay ko na walang naiwang mana. Ubos daw sa mga expenses ang estate. Naniwala ako sa kanya dahil mas madaling maniwala sa nanay mo kaysa tanggapin na baka ninanakawan ka niya habang inuutusan kang magkabit ng Christmas lights. Pero nandoon ang pangalan ko sa email preview. Hindi kay Carlo kundi akin. Pinindot ko iyon. Nagbukas ang EC at nanlamig ang sikmura ko. Sa itaas, nakasulat ang buong pangalan ng lola ko. Tapos nakita ko ang mga salitang Revocable Living Trust, Beneficiary Distribution, Annual Accounting Summary at pagkatapos ay ang linyang nagpayanig sa mundo ko. Beneficiaries, Nadine Bautista at Carlo Bautista, equal shares. Ang orihinal na pera pagkatapos mamatay ng lola ko ay 25 milyon pesos. Ang kalahati nun ay dapat na sa akin. 12.5 milyon pesos. Hindi yon luho. Yun ang kaligtasan namin. Yun sana ang pambayad sa dentista ni Aya. Yun ang deposit sa apartment na hindi ko kayang bayaran. Yun ang bawat car repair na nagpaiyak sa akin sa loob ng parking lot. Nag-scroll ako habang nanginginig ang mga kamay ko. House extension ni Carlo. Private school deposit ni Ogie. Business loan ni Carlo. Down payment sa sasakyan. Renta sa isang luxury villa sa Boracay para sa family vacation. Ang parehong summer kung kailan sinabi sa akin ng nanay ko na walang space para sa amin ni Aya dahil puno na ang bahay. Kumakanta-kanta pa ang nanay ko sa pantry habang ang pangalan ko ay nakasulat sa dokumentong. Nagpapatunay na ginamit niya ang pera ng lola ko para itaguyod ang komportableng buhay ni Carlo. Kumuha ako ng mga pictures gamit ang phone ko, ang pangalan ng trust, ang beneficiary page. Ang distribution history, sapat na ebidensya bago muling sumara ang pinto. Nang bumalik ang nanay ko na may dalang harina, naibalik ko na ang ipad sa grocery page. Okay lang ba dyan? Tanong niya. Ngumiti ako. Ang klaseng ngiti ng mga babae kapag ang panganib ay nakasuot ng pamilyar na mukha. 20 minutes na lang daw ang delivery, sabi ko. Bumalik siya sa ginagawa niyang Nakatayo lang ako roon. Pinapanood siyang masahin ang DOF gamit ang parehong mga kamay na pumirma para manakaw ang kinabukasan ko. At may nagbago sa loob ko. Sa pagmamaneho ko pa uwi, pabalik-balik sa isip ko ang mga lumanyang sinasabi. Walang naiwang pera. Hindi naghanda ang lola mo. Hindi ka namin matutulungan. Maging responsable ka, Nadine. Hindi pala totoong hindi nila ako kayang tulungan. Pinili nilang huwag tumulong. Nang gabing yon, matapos makatulog si Aya, naghanap ako ng mga trust at estate attorney sa Metro Manila. Ang una kong instinct ay kumprontahin pa rin ang nanay ko, na nagpapakita kung gaano kalalim ang naging pinsala nila sa akin. Pero pagkatapos ay tiningnan ko ang kwarto ni Aya at naalala ko ang pagtatanong niya kung pwede ba siyang maging mas magaling next time. Hindi. Tapos na akong magmakaawa sa mga taong naririnig na nga kami pero sila pa ang nagbibigay ng marka sa sarili nilang kawalang hiyaan. Sinav ko ang mga screenshots sa 3 magkakaibang lugar at nag-book ng consultation sa isang probat and trust attorney na naggangalang Atty. Sarah Ramirez. Hindi ko pa alam noon na si Atty. Sarah ang magiging dahilan kung bakit mababasag ng nanay ko ang wine glass na yon sa Pasko.
Ito lang ang alam ko, sa unang pagkakataon sa buhay ko. Hindi ako papasok sa bahay ng pamilya ko nang walang laban. Nasa fourth floor ng isang malinis na building sa Ortigas ang opisina ni Atty. Sarah Ramirez. Tahimik, maayos, at may receptionist na nagparamdam sa akin na kailangan kong umupo ng tuwid. Muntik na akong umalis bago pa ang appointment ko. Nakaupo ako sa parking garage, mahigpit ang hawak sa phone, pilit kinukumbinsi ang sarili ko na umatras. Baka mali lang ang pagkakaintindi ko sa dokumento. Baka nagamit ng tama ang pera. Baka may paliwanag ang nanay ko na magpaparamdam sa akin na dapat akong mahiya sa pagdududa ko sa kanya. Yan ang ginagawa sa'yo ng mga pamilyang katulad ng sa akin. Ginagawa nilang mukhang bastos ang katotohanan. Tapos, nag-text si Aya ng picture galing sa eskwelahan. Nagdrawing siya ng parol na may purple na ribbon at nakasulat, para sa opisina mo, ma. Tiningnan ko ang maliit na drawing na iyon at bumaba ng sasakyan. Hindi na pasinghap si Atty. Sara nang makita niya ang mga screenshots. Tahimik siyang nagbasa, nagtanong ng mga eksaktong detalye, at nag-notes. Sino si Elena Perez? Sino ang kumontrol ng trust pagkatapos niyang mamatay? Binigyan ba ako kailanman ng nanay ko ng accounting? Pumirma ba ako ng waiver? May natanggap ba akong kahit anong distribution? Sa bawat hindi, pabilis ng pabilis ang paggalaw ng ballpen ni Atty. Sarah. Sa wakas, tiningnan niya ako at sinabi, Nadine, kung totoo ang mga screenshots na ito. Hindi ka nakalimutan. Sadyang nilaktawan ka nila. Mukhang malinis ang salitang nilaktawan, pero pareho lang ang ibig sabihin nun. Humanap sila ng paraan para paikutin ako. Ipinaliwanag ni Atty. Sarah na kung pinangalanan kami ni Carlo ng lola ko bilang equal beneficiaries. Ang nanay ko bilang trustee ay may mga legal na obligasyon o fiduciary duty. Kailangan niyang kumilos para sa ikabubuti naming dalawa. Kailangan niyang magtago ng mga records. Hindi niya pwedeng ituring ang trust na parang personal na emergency wallet ni Carlo. Kung tumulong ang tatay ko na i-authorize o itago ang mga transfers, pwede rin siyang madamay. Nanginginig ang boses ko nang magtanong ako, paano kung sabihin nilang hindi naman talaga ako tunay na kapamilya? Tumalim ang mga mata ni Atty. Sarah, nasa trust ba ang pangalan mo? Sabi ko, opo. Sumagot siya, kung ganoon. Doon tayo mag-uumpisa. Walang karapatan ang mga trustees na baguhin ang isang legal na dokumento dahil lang sa gusto nilang mang-api sa hapagkainan. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, natawa ako ng kaunti. Binalaan ako ni Atty. Sara na maaaring maging madumi ang laban. Ang mga taong gumagamit ng pera ng pamilya nang walang paalam ay bihirang sumagot ng may katapatan. Sila yung nagagalit, umiiyak, nananakot. O biglang nagmamalasakit kunwari sa ipagkakaisa ng pamilya. Parang dininig niya ang eksaktong ugali ng pamilya ko. Inilatag niya ang plano. Isang formal na demand para sa records. Isang petisyon para sa full accounting sa Keith. Kung susuportahan ito ng dokumento, pwede kaming humingi sa korte ng freeze order sa mga natitirang assets ng trust. Tanggalin o limitahan ang trustee, ipabalik ang pera, magdagdag ng interes, bawiin ang legal fees. At humingi ng damages. Bago sa akin ang mga legal na salitang iyon, pero simple lang ang ibig sabihin. Ginalaw ng nanay ko ang perang wala siyang karapatang ilipat, at sa wakas, isang papel ang magpapatunay nito. Sa sumunod na 2 linggo, tahimik na kumilos ang team ni Atty. Sarah. Na-verify nila na sapat ang mga screenshots at hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Nandoon ang pangalan ko, totoo ang share ko, totoo ang mga transfers. Ginawa ni Atty. Sarah ang draft ng emergency petition at sinabing pwede namin itong i-file bago magpasko. Nag-alangan ako dahil buhay pa rin sa isip ko ang lumang boses. Huwag mong sirain ang Pasko. Huwag kang gumawa ng eksena. Huwag mong paiyakin ang nanay mo. Sinabi ko kay Atty. Sara na baka pwedeng maghintay na lang muna kami pagkatapos ng Noche Buena. Tiningnan niya ako at sinabi, pinoprotektahan mo ba ang kapayapaan?
O pinoprotektahan mo ang mga taong nakikinabang sa pananahimik mo? Hindi ako nakasagot dahil nahiya ako sa isasagot ko. Gayunpaman, pinakiusapan ko siyang ihanda ang lahat, pero huwag munang i-file. Sabi ni Achoy. Sarah, kung may mangyari man, i-text mo sa akin ang salitang send. Pagsapit ng hapon ng Pasko, lumabas si Aya suot ang isang dark green na bestida at ipinakita sa akin ang ginawa niyang greeting card para sa nanay ko. May drawing itong red bird na nakapatong sa sanga. Tingin mo magugustuhan ito ni Lola? Tanong niya. Sabi ko. Dahil mas pabor na sa akin ang magsinungaling kung ang kasinungalingang yon ay poprotekta sa pag-asa niya. Sa Noche Buena, nang hablutin ng nanay ko si Aya paalis sa upuang iyon. Napakabilis na matay ng pag-asang iyon na halos marinig ko ang pagkabiyak nito. Bumagsak ang tuhod ni Aya sa sahig. Sinabihan siya ng tatay ko na umupo na lang sa iba. Nakatitig lang si Carlo sa plato niya. Inangat ng nanay ko ang wine glass niya at napatid ang huling sinulid na nag-ugnay sa akin sa kanilang bersyon ng pamilya. Tinulungan kong tumayo si Aya gamit ang isang kamay. Sa kabila kong kamay, in-unlock ko ang phone ko at tinext kay Atty. Sarah ang isang salita, send. Wala pang isang minuto, nagsimula na ang mga notifications. Hindi opisyal na notice mula sa korte. Hindi magic. Kundi isang notice of filing mula sa abogado ko. Nakakopy ang nanay ko, ang tatay ko, at si Carlo, kalakip ang emergency petition. Ang nakasulat sa subject line. Elena Perez Family Trust, Petition for Accounting and Asset Freeze. Yun ang nakita nila nang sabihin kong itingnan nyo ang phones nyo. Yun ang dahilan kung bakit nabitawan ng nanay ko ang baso. Yun ang dahilan kung bakit namutla ang tatay ko, dahil alam nilang hindi na ako nang hula lang. May ebidensya ako, may abogado, at may kaso sa korte na nakapangalan sa akin. Hindi umiyak si Aya hanggang sa makarating kami sa sasakyan. Sa loob ng bahay, habang nakatingin ang lahat at walang tumutulong. Pinigilan niya ang sarili niya dahil alam niyang mas lalo siyang hindi magiging welcome kung iiyak siya. Pero pagkasara ko ng pinto ng passenger seat, bumigay ang mukha niya. Tinakpan niya ang tuhod niya ng dalawang kamay at bumulong, tingin ba ni Lola hindi ako totoo? Pumarada ako sa isang tahimik na kalsada, humarap sa kanya at sinabi. Makinig ka sa akin. Totoo ka. Anak kita. Hindi ka nakakababa dahil lang sa may mga taong malupit. Hindi mo kailangang magmakaawa para sa isang upuan kahit saan man tayo magpunta. Nagtanong siya, bakit walang tumulong sa akin? Wala akong magandang isasagot. Kaya ibinigay ko ang totoo. Dahil may mga matatandang mas pinipili ang komportable, kaysa sa gawin kung ano ang tama. Hindi mo iyon kasalanan. Tumango siya. Pero alam kong hindi pa tuluyang narating ng mga salita ko ang sakit na nararamdaman niya. Pag-uwi namin, nilagyan ko ng yelo ang tuhod niya, gumawa ng hot choco na maraming marshmallows, at nanood kami ng Christmas movie. Nakapulupot siya sa kanto ng sofa, suot pa rin ang green na bestida sa ilalim ng kumot. Na parang takot siyang kumuha ng malaking espasyo, kahit sa sarili naming bahay. Sunod-sunod ang pagbuzz ng phone ko. Unang tumawag ang nanay ko, umiiyak. Paano mo nagawa ito sa akin sa mismong araw ng Pasko? Walang ni isang salita tungkol kay Aya. Nagbabala ang tatay ko, wala kang ideya kung ano nang sinisimulan mo. Sumabat si Carlo, inaaway mo si mama ng dahil lang sa pera. Tapos, sumabog ang family group chat. Sabi ni Tita Patricia, dapat daw inayos ito ng pribado. May isa pang nagsabi, kawawa naman ang nanay mo, nanginginig siya. Kawawa ang nanay ko. Hindi kawawa si Aya. Hindi ang batang kinalagkad paalis sa upuan. Hindi ang batang babaeng may hawak na ice pack at nagtatanong kung totoo ba siya. Sinabi na sa akin ang lahat ng ito ang kailangan kong malaman. Ang pananahimik nila sa hapagkainan ay hindi gulat. Isa itong boto. Kaya bumoto rin ako. Nag-type ako ng isang message. Kahit sino sa inyo na nanood habang hinihila ang isang bata papunta sa sahig at nanatiling tahimik. Walang karapatang pangaralan ako tungkol sa pamilya. Pagkatapos, nag-leave ako sa group chat.
Dinala ni Carlo ang laban sa Facebook, kung saan pumupunta ang mga duwag na naghahanap ng palakpak kahit walang alam sa totoo. Nag-post siya, may mga tao talagang mas pinipili ang kasakiman kaysa pamilya, kahit Pasko. Napuno ng heart at praying hands ang comment section mula sa mga taong walang ideya kung ano ang totoong nangyari. Ini-screenshot ko ang lahat at ipinadala kay Atty. Sarah. Nag-reply siya, "Huwag kang pumatol. I-save mo lang lahat, lalo na ang mga banta." Yun ang naging panuntunan ko. Huwag magpaliwanag sa mga taong determinadong hindi ka intindihin. Itago ang ebidensya. Protektahan ang anak mo. Bago maghating gabi, nag-text ang nanay ko, "Isipin mo naman kung ano nang mangyayari sa kalusugan ng tatay mo dahil dito." Tiningnan ko si Aya na natutulog sa tabi ko, ang isang kamay ay malapit sa may pasang tuhod, at nag-reply ako. "Sana inisip mo rin ang kalusugan bago mo pinagbuhatan ng kamay ang anak ko." Tapos, binlock ko siya, ang tatay ko, at si Carlo. Ang katahimikang sumunod ay nakakapanibago, halos masyadong malinis. Na parang nagbukas ako ng bintana sa isang kwartong ilang taon ng puno ng usok. Kinaumagahan, nagtanong si Aya kung kailangan ba naming bumalik at humingi ng tawad. Nagluluto ako ng pancakes at ibinaba ko ang spatula dahil gusto kong matandaan niya ang isasagot ko. "Hindi." Nagtanong siya, "Kahit nagalit sila?" Sabi ko, lalong-lalo na kapag galit sila. Bumaba ng kaunti ang mga balikat niya at ang maliit na pagbabagong iyon ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong pamana. Kinalaunan, tumawag si Atty. Sarah at sinabing natanggap na ang petition para sa emergency review. Mabilis na ma-schedule ang hearing dahil pwede pang ilipat ang mga trust assets. Binalaan niya ako na sisirain ng pamilya ko ang pagkatao ko. Sabi ko sa kanya, ginagawa na nila iyon mula pa nang ipanganak ako. Ngayon, kailangan na nilang gawin iyon sa harap ng huwes. Mula sa araw na iyon, nilinaw ko ang patakaran. Bawal bumisita, bawal tumawag, walang surprise drop-ins. Walang gagamit ng ibang kamag-anak para magparating ng message. Kung gusto nilang makipag-usap, doon sila dumaan sa abogado ko. Kinuha na nila ang pera ko. Hindi nila pwedeng kunin pati ang kaligtasan ng anak ko. Ang unang hearing ay mas tahimik kaysa sa iniisip ng mga tao sa loob ng korte. Walang sigawan, walang madramang pag-amin, puro fluorescent lights lang, mga folders. At isang judge na mukhang narinig na ang lahat ng klase ng panloloko sa pamilya. Dumating ang nanay ko na nakasuot ng pearls. Bihis na parang pupunta sa isang charity launch sa halip na sagutin ang mga tanong tungkol sa perang inubos niya. Nakaupo ang tatay ko sa tabi niya, nakakuyom ang panga. Mukhang galit si Carlo, pero sa likod nito, nakikita ko ang kaba. Iginiit ng abogado nila na isa lang daw itong hindi pagkakaunawaan. Sinabi niyang pinapahalagahan ng lola ko ang suporta sa pamilya at ginamit ang pera kung saan ito kinailangan. Tumayo si Atty. Sarah at pinanatiling kalmado ang boses. "Your Honor." Ang trust ay nagpangalan ng 2 equal beneficiaries. Ang kliyente ko ay walang natanggap na accounting, walang distribution. At walang notice sa mga transfers na ito. Humihingi po kami ng preservation ng records. Pag-freeze sa lahat ng trust assets, at isang full accounting. Sinubukan ng abogado nila na ibahin ang usapan tungkol sa family dynamics. Ibinalik ito ni Atty. Sarah sa mga dokumento. Pinayagan ng judge ang freeze order at nag-utos na ilabas ang lahat ng records, bank statements, transfer approvals, trustee notes, communications, resibo, lahat. Ilang taong kinontrol ng nanay ko ang kwento sa hapagkainan. Ngayon, kailangan niya itong ikwento sa pamamagitan ng mga papeles. At doon nagsisimulang matalo ang mga sinungaling. Sa mga sumunod na linggo, dumating ang mga dokumento. Ang kitchen remodel ni Carlo, 2.1 milyon pesos. Ang private school tuition ni Ogie, 1 milyon pesos. Ang pambayad sa business loan ni Carlo, 2.9 milyon pesos. Down payment sa truck, 650,000 pesos. Vacation rental sa Boracay, 500,000 pesos. Emergency family support.
1.4 milyon pesos na walang kasunduan sa pagbabayad at walang ibang paliwanag kundi nakapangalan kay Carlo. Bawat linya ay resibo ng kasinungalingan. Bawat numero ay bumubunot ng isang alaala mula sa akin. Ang science program na hindi napuntahan ni Aya. Ang deposit sa apartment na ipinagmakaawa ko pagkatapos manakawan ng 2 beses ang luma naming building. Ang bill sa dentista na hinulugan ko habang sinasabihan ako ng nanay ko na mag-budget ng maayos. Ang pinakamalalang pahina ay ang approval sheet. Perma ni Martina Bautista bilang trustee ng paulit-ulit. Hindi umiwas ng tingin ang nanay ko. Direktang tiningnan niya ang mga dokumento at pumirma. Sa sumunod na hearing, sinubukan nilang ibaling sa akin ang issue. Sinabi ng abogado nila na ma-stress ako sa pera at may galit dahil sa akalang may paboritismo. Tapos, ginamit ng tatay ko ang pinakalumang alas niya. Sinabi niyang palaging may tanong kung tunay niya ba talaga akong anak. Kaya baka hindi talaga sinadya ng lola ko na bigyan ako ng pantay na mana. Nakatitig lang ang nanay ko sa mesa habang ang parehong kasinungalingan na pinabayaan niya sa buong buhay ko ay ginagamit ngayon sa korte. Sumagot si Achoy. Sarah, bago pa man ako makahinga. Hindi po kinokondisyon ng trust na kailangan ng isi-test bago magbigay ng mana. Pangalan po ni Nadine Bautista ang nakasulat dito. Ang mga chismis sa pamilya ay hindi legal na depensa para sa fiduciary misconduct. Nagtanong ang judge kung may dokumento ba sila na nagpapakitang gusto akong alisan ng mana ng lola ko. Wala sila. Nagtanong siya kung pumirma ba ako ng waiver. Hindi. Nagtanong siya kung nagbigay ba sila ng accountings. Hindi. Yun ang tunog ng pagkabiyak ng kwento nila. Hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa 3 walang sagot. Mas marami pang ebidensya ang lumabas. Nagpakita ang mga text ng tatay ko na nagsasabing, hindi na kailangang malaman ni Nadine. Gagawin lang niyang emosyonal ang lahat. Isang email mula sa nanay ko ang nagsabing, i-process niyo po ito under family support para kay Carlo. Wala sa posisyon si Nadine na mag-manage ng malaking pera. Binasa ko ang linyang iyon hanggang sa mawalan ng kahulugan ang mga salita. Ginamit niya ang paghihirap na siya mismo ang may gawa bilang dahilan para patuloy na magnakaw sa akin. Una, kukunin nila ang hagdan mo tapos pupunahin ka nila dahil nasa baba ka. Nag-file si Achoy. Sarah para sa surcharge, interest, fees. At ang pagtanggal sa kapangyarihan ng nanay ko sa anumang natitirang pera. Nadawit si Carlo sa civil claim dahil direktang napakinabangan niya ang ilang transfers nang walang tamang dokumentasyon. Biglang tumigil ang mga post niya sa Facebook. Biglang nag-ingat na hindi kumampi ang mga kamag-anak na dati tinatawag akong mukhang pera. Sa huling hearing, malinaw ang naging desisyon ng judge. Nagkaroon ng breach of fiduciary duty ang nanay ko. Tumulong ang tatay ko na itago at i-approve ang mga maling transfers. Kailangan nilang bayaran ang share ko, 12.5 milyon pesos, plus interest, attorney fees, at penalties. Umabot sa halos 11 milyon pesos ang kabuuan. Kailangang mag-cooperate ni Carlo sa pagbabayad sa mga natanggap niya o haharap siya sa civil action at pag-garnish ng mga ari-arian niya. Napatikim na lang ang nanay ko. Namula ang tatay ko. Napahawak si Carlo sa ulo niya. Hinawakan ni Achoy. Sarah ang sikoko at bumulong tapos na. Pero hindi pa tapos para sa kanila. Kailangang ibenta ng tatay ko ang inayos niyang classic car. Kailangang ibenta ni Carlo ang work truck niya at umutang ng totoong loan. Nag-resign ang nanay ko sa charity board ng simbahan matapos magsimulang magtanong ang mga tao ko. Bakit ang isang babaeng humahawak ng pera para sa bakisele ay hindi mapagkatiwalaan sa sarili nitong pondo ng pamilya? At ang malaking bahay sa Alabang na may perpektong dining room. Ang mismong bahay kung saan bumagsak sa sahig ang anak ko ay kinailangang ibenta. Tinawag itong nakakadurog ng puso ng mga magulang ko. Tinawag ko itong math. May utang sila. May equity ang bahay. Sa unang pagkakataon, hindi bumaluktot ang realidad para pagbigyan ang damdamin nila. Nang ma-post online ang pagbebenta ng bahay, matagal kong tinitigan ang mga litrato ng dining room na iyon.
Makintab ang mesa. Tuwid ang mga upuan. Mukhang payapa ang lahat. Pero alam ko kung ano nang nangyari doon. At ngayon, hindi na nila kayang panatilihin ang kwarto kung saan tinuruan nila ang anak ko na hindi siya tanggap. Ang mga kamag-anak na nagsabi sa akin noon na humingi ako ng tawad ay nagpadala ngayon ng maingat na messages, nagtatanong kung okay lang ba kami ni Aya. Hindi ko sinagot ang karamihan sa kanila. Hindi dahil nanalo ako sa korte ay gugustuhin ko nang bumalik sa pamilya. Ipinakita nito sa akin kung gaano katagal na akong nakatayo sa labas ng nakakandadong pinto. Nagmamakaawa sa mga tao sa loob na tawagin itong tahanan. Pagkatapos ng hatol ng korte, akala ko tuluyan ng mawawala ng kapangyarihan ang salitang tunay. Hindi ito pinansin ng korte. Hindi ito pinansin ng trust. Malinaw na pinangalanan ako sa dokumento ng lola ko at sapat na iyon para sa batas. Pero ang lumang lason ay hindi basta-basta nawawala dahil lang sa pumirma ang isang judge. Isang linggo pagkatapos, nagpadala ng huling text ang tatay ko. Magpadna test ka kung gusto mo pa ring magpanggap na isa kang bautista. Hindi ko ginawa ang test para sa kanya. Wala akong utang na patunay sa kanya. Ginawa ko ito dahil pagod na akong magbitbit ng katanungang ipinatao sa leg ko ng dalawang makasariling matanda bago pa man ako makapagsalita. Dumating ang resulta isang Martes ng umaga pagkaalis ni Aya papuntang eskwelahan. Binuksan ko ang email sa may kitchen counter. Biological relationship confirmed. Probability of paternity greater than 99.9%. Si Jerry Bautista ang tatay ko. Ang unang naramdaman ko ay hindi ginhawa, kundi matinding galit. Buong buhay niya, mali siya, at kahit pa hindi nun mabibigyang katwiran ang mga ginawa nila. Hindi dapat kailanganing pumasa ng isang bata sa blood test para makaranas ng kabaitan. Ipinadala ko ang resulta sa kanilang dalawa na may isang pangungusap. Pinarusahan ninyo ang isang bata dahil sa isang kasinungalingan na masyado kayong duwag para harapin. Tapos, binlock ko sila. 2 linggo ang lumipas, pumunta ang nanay ko sa apartment ko. Nasa school si Aya, kaya binuksan ko ang pinto hanggang sa sukat lang ang nakalock na chain. Mukhang maliit at mahina ang nanay ko nang walang lipstick, pearls, at kapangyarihan. Nagsimula siya sa, sobra na ang stress ng tatay mo. Isasara ko na sana ang pinto. Tapos sinabi niya, sorry. Nawala lang sa kontrol ang lahat. Nawala sa kontrol? Parang masamang panahon? Hindi ang ilang taong pagdedesisyon. Hindi ang mga pinirmahan mong papeles, hindi ang pagbagsak ng anak ko sa sahig, tanong ko. Alam mo ba? Namangiwi ang mukha niya. Pag-amin niya. May ibang lalaki daw noon bago ako pinanganak. Nagsuspetsa ang tatay ko at nang ipanganak ako. Tiningnan niya ako bilang isang katanungan sa halip na isang anak. Naisip ko na kung hahayaan ko siyang magalit, baka hindi siya umalis, bulong niya. Naisip ko, pinoprotektahan ko lang ang pamilya natin. Tiningnan ko siya at sa wakas, naintindihan ko. May pangil ang kahinaan niya. Hindi mo pinrotektahan ang pamilya, sabi ko. Ipapakain mo ako sa kanila. Umiyak siya at nagmakaawang makita si Aya. Sinabi niya, ngayong malinaw na ang lahat, baka pwede nating ayusin ito. Ang linyang yon ay patunay na hindi pa rin niya naiintindihan. Hindi na dapat kinailangan pang maging malinaw ang lahat. Sabi ko, nanay kita bago pa man lumabas ang test result. Apo mo na si Aya bago pa man dumating ang Noche Buena. Ang pagmamahal na nakadepende sa patunay ay hindi pagmamahal. Kontrata yon at hindi ako pipirma para sa anak ko. Sinabi ko sa kanya na hindi na siya makikita ni Aya. Hindi magiging props ang anak ko para sa kwento ng pagbabago niya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik mo ang access nila sa'yo. At ang pagsisisi ay hindi sapat para ayusin ang lahat. Tapos, isinara ko ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ko pagkatapos, hindi dahil hindi ako sigurado. Kundi dahil ang pagputol sa napakatagal ng nakasanayan ay nagdudulot ng takot bago mo maramdaman ang kalayaan. Makalipas ang 4 na buwan, dumating ang pera matapos maibenta ang bahay nila. Nagbayad ako ng mga utang,
ipinaayos ang sasakyan ko, nagbukas ng college fund para kay Aya, at lumipat kami sa mas ligtas na apartment. Mas maganda ang mga lock, mas maaliwalas. At may maliit na balcony kung saan nagtanim si Aya ng basil sa isang asul na paso. Lumipat ang mga magulang ko sa isang inuupahang maliit na bahay. Nakasurvive ang negosyo ni Carlo, pero hindi na siya kasing yaman tulad ng dati. Ang mga kamag-anak na dati tinatawag akong mukhang pera ay maingat na ngayong magsalita, na parang isang mainit na kawali ang katotohanan. Hinayaan ko silang malagay sa ganoong sitwasyon. Hindi ko na responsibilidad yon. Nang sumunod na Pasko, nagluto kami ni Aya ng Filipino spaghetti sa halip na bumili ng lechon. Inimbitahan namin ang katrabaho ko, ang kapitbahay namin sa baba, at ang best friend ni Aya. Walang assigned seats. Walang gumamit ng salitang tunay. Umupo si Aya kahit saan niya gusto, tumatawa ng maisarsa sa baba. Sa isang pagkakataon, lumingon siya sa paligid ng maliit naming apartment at sinabing, parang pamilya po tayo. At tama siya. Ang pamilya ay hindi pinapatunayan ng dugo, apelyido, mga holiday photos, o kung sino ang makakakuha ng espesyal na upuan. Ang pamilya ay pinapatunayan ng proteksyon, pagiging patas. At ng matandang kayang tumayo para ipagtanggol ang isang bata kapag ito'y sinasaktan. Ang kapayapaang itinatag sa kahihiyan ng isang bata ay hindi kapayapaan. Ito ay konsentimiento. Hindi ko kailanman ituturo sa anak ko na ang ibig sabihin ng pagmamahal ay ang pagpapakaliit. Pagmamakaawa o pagtanggap sa kalupitan dahil lang kadugo mo ang taong nananakit sa iyo. Natututunan ng bata ang self-worth sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang hinahayaan ng mga matatanda sa paligid nila. Kung bumalik ako, humingi ng tawad at isinuko si Aya para sa isa na namang Pasko. Ituturo ko sa kanya na mas mahalagang gawing komportable ang mga kamag-anak kaysa panatilihin ang sarili niyang ligtas. Sa halip, gusto kong matuto siya ng mas magandang leksyon. Ang paglalagay ng boundaries ay hindi kalupitan. Ang katotohanan ay hindi pambabastos. Ang paglayo sa mga taong nananakit sa iyo ay hindi pagsira sa pamilya. Minsan, ito pa ang kauna-unahang tapat na bagay na nagawa sa pamilya niyo sa loob ng maraming henerasyon. Nawala sa nanay ko ang bahay niya, ang reputasyon niya, at ang kwentong ginamit niya para kontrolin kami. Nawala sa tatay ko ang kasinungalingang pinagtataguan niya. Nawala kay Carlo ang daloy ng perang akala niya ay karapatan niya mula nang ipanganak siya. At nakamit ni Aya ang kasiguraduhan. Alam niyang totoo siya. Alam niyang minamahal siya. At kung may sumubok man na hilahin siya paalis sa lugar kung saan siya nararapat. Alam niyang hindi magiging magalang ang nanay niya sa pagpapatigil sa kanila. Kaya sabihin niyo sa akin ang totoo, kung ipinahiya ng sarili niyong pamilya ang anak niyo sa harap ng lahat. Tatahimik na lang ba kayo at aalis, o ipapacheck niyo rin ba sa kanila ang mga phone nila? Ang team ko at ako ay naglalaan ng matinding pag-iingat sa bawat kwento para masiguro na ito ay nakakaaliw. Puno ng emosyon at may kabuluhan para sa mga nanonood. Mangyaring tandaan na ang kwentong ito ay ganap na katang-isip lamang at nilikha para lamang sa layuning magkwento at magbigay aral. Sana ay magsilbi itong paalala sa inyo na hindi dapat kinukonsinti ang mga toxic na ugali dahil lang sa nanggagaling ito sa taong malapit sa iyo.